morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munti programa, thank you so much, mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik pagkabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi baghayan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos administration sa katagal makabayan, akala mga paninira, matotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat magabayan and happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start magabayan, well syempre, as usual, i-checkmark natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Robel Ferrer Official. Meron siyang 80 na mga comments. Nandiyan rin po si Joliet Sonakawa. Meron siyang 66 na mga comments. Lynn Gonzalez. Meron siyang 36 na mga comments. Nandiyan rin po si Nemi Hasigawa. Meron siyang 35 na mga comments. And Trexie Villa. Meron siyang 17 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At siyempre, pasalamatan natin ato po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At siyempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, laging nisi-shares ng ating mga videos, at doon sa mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Cosmo Defender, Edmond Casillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin magkakabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pangpansit ni Sir Ivan. Thank you so much kay Duna Misayas, nabigay sa atin ng 320 Japanese yen. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang guna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maria Mindasiplon, RN MSN from Los Angeles, Trening Lozano, Filma Cabato, Samway Vlog na nandyan sa Riyadh. Nandyan rin po si Edita Parrocha, RGA Itaxa from Hong Kong. I-shoutout natin si Rodmark Asuncion, Rosemary Mercado, Romel Saire, Tinkerbell, Dona Misayas, Lozana Narpio, Merna Fernandez. I-greet natin si Sir Jaime Garcia at si Mami Clarina at Corazon Garcia Slater. Nandiyan rin po si Nia Wilson at saka si Direk Erwina Argilias at ang kapisanan ng mga direktor ng pelikulang Pilipino under Direk William. Siyempre, hindi natin kakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? I-greet natin ang happy birthday si Emma Valdez. And also, happy 75th birthday kay Tita Rosie Ortiz, greetings from Joseph Magallon. At siyempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng birthday ngayong araw. Happy birthday! At siyempre, i-greet natin ng Happy Fiesta ang Barangay San Vicente, Alcala, Pangasinan. Okay. So anyways, kumusta ang lahat kabayan? How are you today? Well, kahapon, ang dami na lang pong kumalat na fake news makabayan. As usual, kasi ngayon po'y gawain po ng kabilang kampo makabayan. Yan lang naman kasi ang kanilang mga gawa, kundi mapapakalat po ng fake news at saka sisiraan nila ang pamilya Marcos makabayan, si PBM. Kasi kahapon, marami pong nag-forward sa atin po ng video and also mga screenshots, gawa-gawa po ng mga DD supporter, nagpapakalat sila na si PBM daw sinugod sa hospital, urgent na makabayan, emergency. Pero alam nyo na katawa dito, kasi nga sabi nila isinugod daw sa San Miguel Makabayan. Bakit naman sa San Miguel isinugod? Hindi ko magets talaga eh. So yung mga nagpapakalat Makabayan, saan yun galing?
Alam nyo, galing yun kay Hitad. Actually, nakita ko na po yung vlog po ni Hitad the other day, mga kababayan, tungkol doon sa kanyang papapakalat na isunugod daw sa hospital si PBM kasi daw emergency, mga kababayan. Di ba ang kanyang explanation doon sa kanyang video? Kasi week ago, mga kababayan, week ago daw, nakita doon nila na si PBM, puffy daw yung mukha, mga kababayan. At saka nakita rin po natin na meron pong isang vlogger na health advocate, mga kababayan, na nag-vlog tungkol doon sa nakita niya sa mukha ni PBM. Baka daw merong problema ang kanyang health, mga kababayan. Diba yun pong sinabi po ng isang vlogger na health advocate. So, yun po yung sinakyan ni Hitad kagad, mga kababayan. So, napapakalat sila na isunugod sa hospital si PBM doon sa San Miguel, mga kababayan. Diba, gonggong talaga eh. So, para maintindihan natin, ito po ang vlog ni Hitad, mga kababayan. For more details, let's watch this. Ito, breaking news. It's not really news actually. Allegedly, hindi pa to confirm, nililiwanag ko. Sabi naman nila fake news ito. Hindi pa to confirm. So, baka may gustong mag-confirm nito na balita. May na-receive kasi sa ako na 3 tao na nag-text, isa sa Malacanang, yung dating nandoon sa loob, then yung dalawa na nagtrabaho din kay Bangag, allegedly si Bangag ay isinugod sa hospital. So gaano katotoo na Bangag dahil sa kidney problem mo ay isinugod ka sa ospital? Kasi the few days ago puffy yung mukha mo parang hinahabol ka ng hininga, naghihingalo ka. Ang wish nga ng mga ibon dito, sana ma-over-D ka daw. May mga ibon, bumulong. O, di ba? Ang wish nila. Di ba, Palangga? Yayakapin ka daw niya. Di ba nga? Andyan, daming nanonood sa'yo, Palangga. Tinalbugan mo ko, Gusto mo ako sa pabo ng kalindog ko, pero ang ganda ko dyan, so carry na rin. Paano tatanggal? O, di ba? Ang ganda ko dyan. O, di ba? Dapat may mga ganon. O, lilipat na ako dyan. Anyway, so, yun nga, mga kababayan. Allegedly, si Bangag ay isinugod na naman sa ospital. Hindi naman imposible yan. Kasi nga, pag nag-a-addict ka, any moment, pwede kang ma-over-D. Katulad nung mga nakaraan, ng mga pangyayari, di ba? At sa mga kaibigan nila, and allegedly, yung kanilang entourage dito ay na-over-D rin. So, pag mga ganong klaseng, ganong galawan, na nag-a-addictus, talaga namang magkakaroon ka ng problem sa buhay mo. Okay, so si Hitad po nagpakalat po ng fake news, mga kababayan. Diba sabi ba niyang una, breaking news ay hindi pala news, kundi hindi pa confirm, mga kababayan. Gonggong talaga eh. Itong si Hitad, mga kababayan, wala talagang ibang trabaho, no, kundi puro lang paninira. Kasi nga very insecure naman kasi. Tapos sabi pa ng kanyang mga kasama doon, mga kababayan, na mga followers nila, sila daw ay naghahangad na ma-over-D, mga kababayan, or matigi daw. Meron nga comment dito, gonggong talaga eh. Tingnan nyo ang comment doon sa baba sa vlog ni Hitad, mga kababayan. Sabi nila, dininig na ata ang aking dasal, sana matuluyan na daw. Dinasal ko yan kay Satanas na nasunduin niya si BBM para matapos na ang hinagpis ng Pinas, mga kababayan. Mag-flip ang coin daw muna si Satanas at si San Pedro. Tapos dito sa baba, tumalab na ang hurim-hurim ng taga-Sikihor. Matigok lang yan, hudas na yan. Magpalitson talaga ako sa amin. O tingnan nyo ang kanilang wish, mga kababayan. May kasibihan tayo, be careful what you wish for. Hey, diba? Gonggong talaga eh. Alam nyo, tungkol dyan sa aking thumbnail, mga kababayan, di ba napansin nyo ba ang thumbnail? Di ba sabi ko, isinugod sa ospital. Pero meron picture po kay Digo, mga kababayan. Gusto kasing ibaliktad. Gusto kasi dito, gusto ko na maramdaman po ng mga DDS ko ano ang feelings nila kapag ang kanilang poon gaganyanin, mga kababayan. 'Di ba? Ibinalagtad natin. At saka dito po sa mga dito sa mga DDS, maggong talaga eh. Mag-wish kayo ng ganyan, baka mangyari sa inyo 'yan. At saka alam niyo ba yung sinabi po ni Hitad, mga kababayan? Sila po nag-wish kapag daw siyempre magkaganyan daw si PBM, magkakasakit daw sa kidney kasi daw hindi malayo magka-over-D daw, mga kababayan. Alam niyo ba yung over-D? Overdose daw. Overdose daw sa kagagamit, mga kababayan. 'Di ba? Yan po lang ibig sabihin. Kaya napakalat ka agad itong si Hitad, isunugod daw sa ospital, urgent, o yan po ay emergency kasi puffy daw yung mukha ni PBM, mga kababayan. Dahil sinabi niya na breaking news, will i-break natin ang kanyang fake news, mga kababayan. Hindi po yan totoo. Yan po ay fake news. Yung time po na sinabi yan ni Hitad, mga kababayan, naalala ba natin na kasama po ni PBM, meron siyang event, mga kababayan, nakasama niya yung maraming mga bata. Tungkol doon sa, 'di ba, tungkol doon sa kanyang
program na yung sa Child Development Centers by the local government unit, mga kabayan. Nalaman natin yan. That is kahapon. Di ba napakita ko kahapon ng mga good news? At saka na-include po natin po itong programa ni PBM, itong Child Development Centers by the local government unit. At syempre kasama rin po dyan yung DSWD, mga kabayan. So healthy na healthy po si PBM. Don't worry mga DDS. Kahit sinabi po ni Hitad na hindi yan confirm, well, ang confirm, healthy po si PBM. 'Di ba? Ipakita ko sa inyo, mga kabayan, ito kahapon. Kahapon si PBM, 'di ba, nandun sila sa Antipolo o sa Rizal, mga kabayan. Kasi nga nandun po yung Alyansa para sa Bagong Pilipinas. So morning pa nandun na po si PBM kasi meron pong programa yung tungkol doon sa mga pagkain, mga kabayan. Syempre si PBM, food is life. Talagang gusto po ni PBM na kumain po ng mga pagkain, lalo na yung mga masasarap at saka healthy, mga kabayan. Ibabakita ko sa inyo, mga DDS. Ganito ba? Ganito pa yung porma? Ganyan ba ang porma na mayroong sakit sa kidney? Sige nga, I am very sure, alam na alam nyo yung mga taong merong sakit sa kidney. Yung taong merong sakit sa kidney, sila po'y umiiwas sa mga pagkain hindi pwede sa kanila, mga kabayan. Pero tingnan nyo po si PBM, kahit anong pagkain nilalantakan, mga kabayan. Uminom pa nga ng Diyos. Diba? Yung juice, mga kabayan, bawal na bawal ho yan sa mga merong problema sa kidney. Bawal na bawal ho yan. Pero bakit si PBM walang problema sa pagkain? Halos lahat tinikman, mga kabayan. Ang ibig sabihin, healthy ho si PBM. Walang problema si PBM at walang sakit si PBM. 'Di ba? Thanks God. 'Di ba? Kasi nga kailangan po natin si PBM. Dapat always healthy po ang ating presidente, mga kabayan. Sana DDS, ganyan po ang gawin ninyo. Ang gagawin ninyo, ipag-pray ho natin ang ating presidente na siya po ay healthy always. At healthy po ang kanyang pag-iisip. Kasi nga para pa makapagtrabaho siya ng masinsinan, makapagtrabaho siya ng tono, makapagplano siya ng magaganda ng mga programa, dapat ganyan. Dapat ipag-pray ninyo yung tao. Hindi yung i-pray ninyo na sana matigi na, ma-overdose na, at saka RIP pa nga ka nang nilagay, mga kabayan. Di ba mayroon pong vlogger, may vlogger po, naglagay doon sa caption, RIP daw sa mga Marcos. Gunggong talaga eh. Di ba, sarap yung pitikin, sarap yung kurtin talaga eh. Ang daming na-forward sa atin na mga videos, mga kabayan. Yun ang pakalat niya na hospital daw, si PBM, ang daming nagtanong kay Sir Ivan. Marami talaga eh, siguro mga 30 plus, 40 plus, mga kabayan. Ang dami talaga eh. So, pasensya hindi ko lahat na replyan lahat kasi ang dami. But don't worry, okay po si PBM. Nandun po sa mga event, mga kabayan. Di ba nandun sa mga event? At saka, lalo na, nakita nyo ba yung event kahapon, kagabi, doon sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, doon sa rally, mga kabayan? Di ba ang daming tao talaga eh. Tingnan nyo, napaka-hyper ni PBM. At saka ang ganda rin po ng crowd, mga kabayan. Kasi alam mo natin, di ba yung Antipolo? Yung Antipolo, mga kabayan, yan po yung mga Marcos dyan. During po sa time ng election 2022, mga kabayan, maraming boto nakuha ni PBM dyan po sa Rizal. Dyan po sa Antipolo, mga kabayan. Kaya tingnan nyo, nung time po na si PBM na ay lumabas, mga kabayan, para po mag-speech, grabe ang crowd. Talagang BBM, para bang si PBM yung tatakbo, mga kabayan. For more details, let's watch this. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat po. Magandang gabi po, Rizal. Magandang gabi, Antipolo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa napakainit
na salubong na ibinigay ninyo sa amin dito sa grupong alyansa kasama ang ating mga kandidato para sa Senado. Maraming salamat. Akala ko pagkatapos ng halalan noong 2022 hindi na natin maririnig yung sigaw na BBM, pero dito sa Antipolo, dito sa Rizal, hindi nyo po nakakalimutan. Maraming salamat naman po. Or, papaalala ko lang po sa inyo, hindi po ako kandidato, baka ako mahalal ng senador, ha? Ito po ang ating mga sa senatorial candidate po. O, paano yan, DDS? O, di ba? Sabi ko sa inyo, marami hong nagmamahal kay PBM. Yung mga sinasabi ninyo na, di ba, sabi ng mga kabayan, itinakwila daw ng Pilipinas si PBM, wala daw nagmamahal kay PBM. Tingnan nyo, wala ba namamahal kay BBM? BBM! Hindi talaga po mapigilan yung antipolo. Maraming namamahal po kay BBM kasi nakikita nila na matino naman po na presidente si BBM at marami sa mga proyektong talaga pong nakakatulong sa bansa natin mga kabayan. Ang hindi lang kasi nakita po sa mga ginagawa ni BBM, siyempre yung mga DDS. Kasi nga sila po ay bulag mga kabayan. O, diba? Nakakatawa naman. Hey! At saka ipakita ko po sa inyo ang comment ng Facebook page na si Unofficial Bongbong Marcos Makabayan kasi nga nakita niya our Unofficial PBBM News. Sabi niya, kasama mga kaibigan ko kahapon si BBM. Ngayon, nasa Antipolo City siya kasama ang alyansa. Kaninang umaga ng speech pa nga niyan eh. Sinong BBM ang nasa hospital? Oo nga DDS, sinong BBM nandun sa ospital? Pakisagot nga, sinong BBM yun nandun sa ospital? Kingin ng babaeng yan ayaw tumigil kakapanira sa pagkatawa ni BBM tindi ng mga bisakol na DDS. Kahit sino sa atin, di tayo papayag na gawan tayo ng kwento. May inis tayo. Busy kasi si BBM kaya di magawang kasuhan yan eh. May araw din yang babaeng yan. So talagang gusto po ng mga Marcos supporter, gusto po ng mga loyalista na kakasuhan yang si Hitad na yan makabayan. Kasi yan naman, kasi siya po ang napapakalat ng fake news. Kung bakit kumalat, syempre sinakyan kaagad kasi nga dyan kasi sila nagkakapera makabayan. At alam nyo ba na malaki po ang kitaan kapag ikaw ay merong hate speech or hate narrative na content mga kabayan. Mamaya, pupuntahan natin yan. But before that, may nakita ko kahapon na talaga pong nakakakilig mga kabayan. Nakilig talaga ako eh. Bakit? Kasi si FL Lisa, sa hindi po nakakaalam sa mga DDS makinig, sa hindi po nakakaalam, si Felisa asan pa po sa kanyang pagiging First Lady, marami sa mga proyekto sa ating bansa, tumulong siya sa ating presidenteng si PBM. Siya rin po ay isang professor, teacher ng law. Siya po ay nagmi-meeting makahabayan through Zoom. Kasi nga siyempre napaka-busy po ni Felisa. Hindi siya, siguro konti lang po ang time niya na makapunta siya doon sa schools makahabayan kung saan nandun kanyang mga estudyante. So ang ginawa po ni Felisa, through Zoom meeting na lang ang kanyang class sa law recitation makahabayan. Alam niyo ba na shock po ang kanyang mga estudyante? That is kahapon makabayan. Na-shock ang kanyang mga estudyante. Bakit? Biglang lumapit si BBM, hinalikan po si Efelisa makabayan. So ito po ang pang-inis natin sa mga DDS. For more details, let's watch this. If the employer should choose not to have to source Wow! Tingin na, alright, back to the citation. Okay, so is it mandatory on the part of the Gaga? Is it Na-distract na po kami, attorney. Is it mandatory on the part of the employer to tell their somebody, hey, go to Tesla? it's not mandatory. Yes, but talaga, he ruined it. Oh. Na-pressure ako tuloy. Okay. It is not. Oh, di ba? Para magjowa lang makabayan. Nakilig talaga eh. Tingnan nyo ang kanyang mga estudyante na na-distract tuloy makabayan.
Di ba? Sabi nga yan ni Felisa noon sa kanilang interview mga kababayan na si BBM napakalambing talaga na tao yan. Di ba? Napakalambing ho yung mga kababayan. Talaga pong mahal na mahal niya si Felisa. Nakita ho natin yan. At doon po sa mga DDS na nagsasabi, kasi yan po ipinost ko doon sa Facebook account natin mga kababayan, sabi nila luma daw. Luma daw yan na video mga kababayan. So ang ginawa ko, nandun po sa baba yung link para makita ninyo or matanong ninyo ang nag-post niyan. Kasi ang nag-post niya mga kababayan ay mismo niyang estudyante. Diba? Para makita nila kung yan ba ay luma or hindi mga kababayan. Kasi alam mo natin mga DDS, kapag meron kasing video, tsaka nakikita natin si Felisa mga kababayan, di ba sasabihin nila kaagad na yan po ay luma o yan po ay recycled na video mga kababayan. So para masampal natin ang kalang kasinungalingan, ilagay natin po yung link para makita nila yung source mga kababayan or kailan yan na post nung estudyante. Yan po'y kahapon mga kababayan. O, di ba? Ang ganda talaga eh. And also mga kababayan ko, alam mo natin, tayo po'y tinatawag po ng mga DDS na bangag. Diba? Kapag ikaw po ay susuporta kay PBBM, susuporta ka kay Felisa, sa Marcos admin, tatawagin ka agad na bangag. Okay lang naman pong tatawagin tayo na bangag mga kababayan kasi alam mo natin ang meaning ng bangag, alam po natin yung ano ang kaya ng isang bangag mga kababayan. Diba maraming meaning ang bangag eh? Kasi nga yung bangag mga kababayan, for example kay PBBM, si PBBM bangag ho siya sa pagtatrabaho. Si Felisa bangag ho siya sa pagtatrabaho. Silang dalawa bangag sila sa pagtatrabaho mga kababayan para po unlad ang bansang Pilipinas. Bangag na bangag sila sa paghahanap po ng mga solusyon kung paano matulungan po ang taong bayan. Diba? Bangag sa mga kababayan. Kung ako tatawagan ko na bangag, walang problema ho yan, bangag ako. Pero ito po ang meaning ng bangag mga kababayan. It's letter. And thank you so much nga pala sa na-forward sa atin po nito, ate pong viewer mga kababayan. Ating viewer na si Na. So sabi niya, sabi po ng mga iba na ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay isang bangag na mga kababayan. Masakit itong pakinggan sa isa na sumusuporta sa kanya. Ngunit sa salita pala na bangag ay may malalim itong kahulugan. So DDS, ito po ang meaning. Ito po ang meaning, it's letter ng bangag. Letter B, believer. A, affectionate. N, nationalist. G, godly. A, advocate. G, government. O, di ba? DDS, yan po ang meaning ng bangag. Di ba maganda ang meaning ng bangag mga kababayan? Tapos dagdag pa ho ni Sir Na, sabi niya, mahal naming PBBM na tinawag nilang bangag, ito ang pamahalaan or government. Sa kanyang pinamumunuan, siya ay naglilingkod sa bayan sa isang naniniwala or believer sa Diyos, godly, makabayan, nationalist, mapagmahal, affectionate, at tagapamahayag or advocate ng cooperation, unity, at peace. A righteous and godly governance, mabuhay at pagpapalain tayong lahat ng Diyos. O, di ba? Maganda ang meaning ng bangag. So, thank you nga pala kay Sir Na. So, huwag tayong magalit mga kababayan na tayo po itatawagin po ng bangag kasi yun po ang meaning ng bangag mga kababayan. And also, alam nyo ba na meron post itong si Kitty kahapon mga kababayan? Sabi niya, Anat kahapon, this is 3 days ago. Sabi ni Kitty, 'di ba, during po sa birthday ni Digong Makabayan, 'di ba gumamit sila ng drone, parang drone show yata 'yon ang tawag niyan. 'Di ba? Meron pong drone show na nangyari during po sa birthday ni Digong. At may nakita tayo ng Makabayan. Well, I am not sure kung talaga pong yan ba ang exact na word o letter na nakita natin doon. Kasi during po sa live, nakita ko sa drone shows na makabayan, walang ganyan. I think ito ay edited. Edited to makabayan, parang ipinalabas dito. Ito po ay yung ipinakita na letter or word during sa drone shows makabayan. Sabi niya, Marcos Bangag daw. Marcos Bangag daw, sabi ni Kitty makabayan. Di ba? Gunggong talaga eh. Ipot si Kitty, laging bangag daw eh. Lagi tong hi makabayan sa Wake and Bake. Siya nga pala. Di ba nakita na ho natin sa mainstream media makabayan, yung tungkol po doon sa Wake and Bake ni Kitty. Kumalit yan eh. Di ba ang unang nag-post niyan yung Abante makabayan?
Nag-viral nga the other day, that is 2 days ago mga kababayan, tungkol dito kay Kitty. Sinakyan na po ng mainstream media na tungkol doon sa kanyang dump account sa Instagram mga kababayan. Dump account meaning hindi na ginagamit or plano nilang itatago mga kababayan yung account na yon. Bakit niya itatago? Kasi maraming kababalaghan doon sa kanyang dump account mga kababayan. So yun po ay na-open. Hindi natin assure kung sino po nagpakalat po ng pictures na yon, pero kitang-kita ho natin high na high itong si Kitty mga kababayan. Kaya siya po ay nabansagan na wake and bake, di ba? So siya dito, yung adik. Hey, di ba itong si Kitty? Gusto pa yatang papasok sa politika mga kababayan eh. Di ba si Kitty, siya po isang American citizen mga kababayan. Di ba si Kitty? Siya po isang American citizen. So, merong nag-message sa atin, isa pong viewer natin makahabayan, ito pa lang si Hanelet, siya pala isang American citizen makahabayan. Kasi nung time po na nagkilala itong si Digong at itong si Hanelet daw, doon daw ito sa ibang bansa o sa US makahabayan. Kasi ang trabaho pala daw ni Hanelet, siya po isang nurse doon sa US. So siya po ay isang American citizen daw makabayan. Kaya siguro itong si Kitty, siya po ay naging American citizen dahil doon siya ipinanganak sa US makabayan, siguro lang. Yun po ang information ibinigay sa atin ng ating viewer. 'Di ba? At meron pong sinabi itong si Harry Roque na yung mga American citizen or yung mga foreigners makabayan, bawal sila na mag-engage ng mga political activity. Pero di ba kita natin si Kitty sumasali na po sa mga political event makabayan? Di ba bawal siya dyan? Kasi siya po ay isang American citizen makabayan. And also meron pong ipapakita sa inyo. And thank you so much nga pala no, at saka shoutout po sa ating mga kapatid, member ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. So thank you so much. Siya po ay member po ng Jesus is Our Shield makabayan. Meron siyang i-forward sa atin po na video. As in, maganda po ang video makabayan. Talaga pong mapapahiya dito yung mga DDS. For more details, let's watch this. So, gusto ko naman kausapin yung ating mahal na Pangulo, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mr. President, tinakda na po ng Diyos ang bansang Pilipinas ay gawing apple of the eye ng buong mundo. At ito po ay sa inyong term. Maaaring hindi nyo po alam o maaaring hindi nyo naintindihan. Pero ako po ay naniniwala na ito po ay inyong nararamdaman. Ang Diyos po ay nagtatrabaho upang ang bansang ito na inyo pong pinamumunuan bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay tanghal sa buong mundo. Makikita nyo po yan. Ang pag-angat po ng bansang ito hanggang matapos ang inyong term ay tuloy-tuloy. Regardless, ulitin ko po, regardless of opposition, regardless of fake news, regardless of conspiracy, regardless of communism, regardless of any lies, saan man po manggagaling na kampo, tinakda po ng Diyos na ang bansang ito ay iangat ng iangat. At napakapalad nyo, Mr. President, dahil sa panahon na ang Diyos po ay nagsimula magtrabaho, kayo po ang kanyang inupo. Ang sabi ko, ang palad nyo, dahil ang Diyos po ay nagtakda na magtrabaho sa panahon itinakda niya, kayo po ang kanyang inupo. Isa lang po ang aking hilingin sa inyo, mahal na Pangulo. At isama nyo po ang inyong buong gabinete. At adyukan niyo po ang buong Pilipinas, susundin po kayo ng sambayan ng Pilipino sa isang simpleng appeal. At ito po siya, Mr. President. Palagi po kayo magpasalamat sa Diyos na sumama sa inyong administrasyon at nagpasagana, nagligtas sa sambayan ng Pilipino. Kahit anong ungol ng diablo at balita na ibabalita ng mga reporter at mga ayaw ng gagawin ng Diyos sa bansang ito at fanatic sa kanyang political party na ayaw magbukas ng pananaw sa bagong bagay na gustong gawin ng Diyos na nabubuhay sa hatred and forgiveness. Believe me, Pilipinas. Believe me, beloved Mr. President. At ako po nagpropesiya 2 buwan bago mag-eleksyon kayo po mananalo. Uulitin ko, believe me, Mr. President. Tuloy-tuloy po ang soaring high ng Pilipinas.
O, di ba? Ang ganda talaga ng mga sinasabi po ni Pastor Makabayan. Nakatouch talaga eh. At saka, don't worry, Pastor Carillo. Kasi alam mo natin, si BBM, siya po isang God-fearing na tao. At palagi rin po siyang napapasalamat po sa ating Panginoon at palagi rin po siyang nananalangin para po sa kasaganaan, para po unlad ang bansa natin. At dito po sa mga DDS, ito po ang ebidensya. Ito na po, sinabi po ni Pastor Carillo na kaya nga hindi nyo kayang mapapatanggal po si President BBM. Bakit? Sinabi po ni Pastor na siya po yung itinakda ng Diyos natin para mamuno sa bansa natin. Pero anong ginagawa ninyo? Lagi kayong nanalangin doon sa kay Satanas. Doon sa poon ninyo na sana daw, di ba sabi nyo na sana daw matanggal si President BBM at papalitan na nitong isang makademonyo rin po makabayan. Isang presidente doon sa imperno. Gusto nyong ipalit yung merong utak kriminal? Di ba? Gunggong talaga eh. So anong mangyayari sa Pilipinas kapag ang ipapalit ninyo bilang presidente yung merong utak kriminal makabayan at palagi pong nasa isip ang mangurap? Mangungupit makabayan, di ba? Gunggong talaga mga DDS eh. So anyways, before tayo mag-jump po sa next topic makabayan, isa naman natin ating second batch. Nandyan po si Ricardo Zamora, Elsa Singgian, Axel Roses, or simply Tukes Vlog. Nandyan rin po si Monflower, June Boiler TV, hi to Nora Anteg, Aurora David, Erlinda Balarasa, Luisito Niedo. Nandyan rin po si Delia Tizorio, Rosemary Care, hi to Remy Nofiel. I-shoutout natin si Jocelyn Salcido from Negros Occidental, Banes Milagros, Alfonso, hi to Maximo Magdalena from London. Okay, so makabayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog ni Kent Garcia. Kasi yung mga DDS makabayan, nag-away-away na ho ngayon. Na lagi lang po silang nagkakagulo makabayan, hindi na po nagkakaintindihan. At before tayo pupunta doon sa isang DDS na napahayag na meron siyang hindi iboboto, kasama po nilang Kibuloy makabayan. Kasama doon sa Team Suka makabayan. Meron na po. Itong vlogger na to, malapit rin po kay Digong makabayan. For more details, let's watch this. Mga DDS nag-aaway-away. No? Nangyari ang pag-aaway na ito sa Quiapo. Ito na, nag-umpisa na nga. Kasi sa totoo lang mga kababayan, hindi po talaga lahat ng DDS pareho ang utak, pero majority. Hindi lahat bobo, pero majority sila. Oo. Sa ngayon, eto na, merong mga DDS na sa Quiapo, sa Plaza Miranda, nagsagutan. Bakit? Yung isa kasi, nasa harap kasi sila ng simbahan. Ngayon, yung isang DDS, sabi niya, huwag kayong sigaw ng ganyan kasi respetuhin natin ang simbahan. So, ngayon, nag-react yung isa, sabi niya, si Duterte naman ang pinaglalaban natin dito. Hindi naman yung simbahan. So ngayon, nag-walk out yung iilan sa grupo kasi nga, simbahan na yun eh. Binastos nila. So ang sabi dito, si Duterte naman ang pinaglalaban natin dito eh. So hindi pala ang bayan ang pinaglalaban nila at hindi ang simbahan, kundi si Duterte. Ito, ganito ang utak DDS. Hindi naman sila lahat bobo, pero majority. Ito ha, pakinggan nyo. Duterte naman ang pinaglalaban natin dito eh. Kung gano'n ang pinaglalaban natin dito tayo sa Duterte. OFW Global Movement yan. Duterte naman ang pinaglalaban natin dito eh. Kung gano'n ang pinaglalaban natin dito tayo sa Duterte. Ayan lang. OFW Global Movement yan. Duterte naman ang pinaglalaban natin dito eh. Kung gano'n ang pinaglalaban natin dito tayo sa Duterte. Ayan na, yung sabi ko sa inyo eh. Hindi lahat ng kagustuhan ninyo ay masusunod. Hindi lahat ng gusto ninyo, porket Duterte kayo, ayun na yun. Nasa harap kasi kayo ng simbahan. Tapos magsisigaw-sigaw kayo diyan ng Duterte, Duterte, Duterte. Okay lang sana kung kaharap ninyo simenteryo. Diba? Kasi wala nang magising dyan kasi ang nandyan, puro patay. Ang problema kasi simbahan yan. Kaya nag-react yung isa.
Hindi porket Duterte tayo, mali kasi yan. Wala naman tayo dito sa rallyhan mismo. No? Kung gusto nyo mag-rally, pumunta kayo ng Liwasan Bonifacio, pumunta kayo ng Mindiola, pumunta kayo ng Quezon City Circle, doon kayo mag-rally. Hindi yung sa harap ng simbahan, kabastusan yan. Sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng mga Duterte supporter ay bobo, pero majority sila. So ngayon mga kababayan, ito na nga, nakita nyo naman, ulitin ko ha, mali yan, sabi ng isang DDS. Ngayon, sumagot naman siya. OFW Global Movement yan. Mali daw ng mali. Duterte naman ang pinaglalaban natin dito eh. Kung ano lang pinaglalaban natin, hindi tayo sa Duterte. Si Duterte naman daw ang pinaglalaban nila. So kung ganun lang din naman kuno ang gagawin, hindi sila sulit Duterte. Pukin ng ina, alam nyo sa totoo lang no, ano kayang mapapala nila dito, mga kababayan? Siguro akala dito ni Mother na kapag ipaglaban niya si Duterte, yayaman siya, magiging virgin siya ulit. 'Di ba? Ito lang ha sa mga DDS, alam nyo, mahirap naman kayong paliwanagan kasi nga bobo kayo. Mahirap kayong pagsabihan kasi nga bobo kayo. Kaya, mahirap din kayong i-convince kasi nga bobo nga kayo. Di ba? Hindi ko naman ilalahat, pero majority. So ngayon mga kababayan, hindi naman daw ganyan-ganyan ang pinaglalaban nila, kundi si Duterte. Ito, nagtataka lang din ako mga kababayan. Sa tingin nyo ba, pag ipaglaban ninyo si Duterte, pag nakauwi si Duterte, siya ba ang mamumuno ng ating bansa? Tandaan ninyo mga DDS, si Duterte hindi na pwedeng tumakbong presidente yan kasi naging presidente na yan noon. Isang beses lang ang presidente pwedeng tumakbo. Next term, hindi na pwede. So ngayon sa mga nagtatanong, bakit Ken si Trump nakatakbo muli? Ibahin ninyo ang batas ng Amerika at batas ng Pilipinas, magkaiba yun. Hindi porket si Trump nakatakbo ng presidente ulit, ay si Duterte tatakbo ng presidente ulit. Tanungin ko kayo, makakatakbo pa kaya yun? Sa lapid na nga yung dila, nahirapan na nga maglakad, patatakbuhin nyo pa, parang masabihin pa siguro ni Duterte sa inyo, maputang ina ninyong lahat, ba't nyo ko patakbuhin? Hindi na nga ako makahakbang ng ayos, patatakbuhin pa, baka pagsasampalin kayo ng tungkod niyan, mga animal kayo. Diba? Akala siguro nila, pag pinalabas o nakalabas si Duterte, yayaman sila. Hindi kayo yayaman, mga kurimaw. Hindi kayo yayaman, bakit? Kasi nga, hanggang kailan magaganyan kayo, hanggang saan magaganyan kayo, mga bobo kasi kayo. Hindi ko nila lahat, pero majority. At totoo lang, ang sakit kasi ng mga DDS na kapag sinabi ni Duterte, uutot ako, huwag kayong umilag. Bakit? Kasi amoy nito, amoy perfume. Putang ina, papalakpak yan. Yes, ang utot ni Tatay Digong, amoy perfume. Tapos sabihin ni Digong, sabihin ko sa inyo, kainin nyo ang tae ko. Kakainin nila yan. Bakit? Kasi ututo nga sila. Pag sinabi ni Digong, putang ina ninyong lahat, may time bomb sa kinatayuan ninyo. Palakpak kami. Bakit? Sasabog kaming lahat. Papalakpak yan sila. Bakit? Kasi kulto nga. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, mga may utak naman kayo. Hindi naman kayo mag-edad ng ganyan sa katandaan ng ganyan kung mga bobo kayo eh. Sadyang tanga. Alam nyo, magkaiba kasi ang bobo, magkaiba ang tanga. Yung bobo kasi, yun yung, alam mo ng lason, iinumin mo pa. Kasi nga bobo. Ang kaibahan ng bobo at ang tanga kasi, alam nyo bakit? Nakita mo ng may kahoy, humakbang ka pa. O anong nangyari? Di nasusod ka. Diba? Ganon ang kaibahan. Yung tanga, alam mo nang may nakabarang kahoy, lumakad ka pang tuloy-tuloy, di nabangga ka. Ang bobo naman, alam mo na nga na sunrock, ba't mo ininom yung sunrocks? Di na ngayon, nalason ka kasi bobo ka nga. Ganyan ang definition ng DDS. Bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, mahirap, walang yaman, pangit, walang pera. Yan ang definition ng DDS. Kaya tignan nyo, sinita sila ng kapwa nila DDS. Yan mga ginagawa ninyo mali. Kasi nasa simbahan sila, masisigaw-sigaw sila ng ganyan. Anong sagot ni Mother?
Ito yung tinatawag na tanga at bobo nagkasama. Yung tanga at bobong DDS nagsalpukan. Yung tanga, sabi niya, alam na nga niya na rally yan, no? Alam niya na mapapagod sila at walang mapala, sumama siya. Ngayon, pagdating niya doon, bakit dito tayo nagsisigaw-sigaw sa simbahan? Hindi naman tumalakanyang. Kaya ngayon, sinita niya yung kasama niyang bobo. Ito namang bobo, wala naman akong pakialam kung simbahan yan, si Duterte naman ang pinaglalaban natin dito eh. Duterte naman ang pinaglalaban natin dito eh. Kung gano'n lang pinaglalaban natin, hindi tayo sulit Duterte. Diba? Kung ganun lang din naman ang pinaglalaban nila na bawal sumigaw-sigaw kasi harap ng simbahan, hindi daw sila sulit Duterte. Alam niyo yung bobo at tanga na DDS nagsama? Ang kalabasan yan, baliw. Bobo. Tanga. Yung tanga, sumasama siya, alam naman niyang labag sa kalooban niya. Ngayon, nung pagdating nila sa venue, ay, Plaza Miranda, ay, simbahan ng Quiapo yan. So, nawindang siya, bakit dito tayo magwelga? Bakit dito tayo magrally? Simbahan yan. So, sinita niya yung kasama niya. Ang sagot naman ng kasama niya, hindi naman yan ang pinaglalaban natin yung simbahan eh. Si Duterte naman ang pinaglalaban natin. Kung ganyan ang gagawin natin, hindi kasuli Duterte niyan, diba? Alam niyo sa totoo lang, yung tanga at bobo nagsama kalabasan, mga baliw. Diba? Mga ugok. May mga sayad. Yan ang resulta sa inyo. Yung DDS na bobo at tanga nagsalpukan sa Quiapo. Yung bobo at tangang DDS nagsagutan sa Plaza Miranda. Tanga ka na, ba't ka sumama dyan? Alam mong simbahan dyan kayo mag-rally, hindi naman yung Malacanang. Doon kayo mag-rally sa EDSA, sa Piliwasan Bonifacio, Mindiola, Quezon City. Ang Malacanang nandyan sa likod ng Quiapo, doon kayo doon kayo mag-rally, wag dyan simbahan. Pukin ng ina, kung ako si Nazareno, bababa ko na, hampasin ko kayo ng bitbit kong cross. Tingnan natin kung hindi kayo maburyong isa-isa. Kung ako si Nazareno sa sobrang ingay, dyan kakasigaw yung Duterte, hindi ko naman kilala yan. Bababa ako gamitin ko yung cross na bitbit ko, paghahampas ko sa inyo isa-isa. Nang makakita kayo ng bituin. Ito, isa kang didi sa tanga. Ikaw, isa kang didi sa bobo. Ikaw, isa kang uto-uto. Isa kang inutil. Ubus kayong lahat. Kung ako lang si Nazareno, sa sobrang sigaw nyo dyan ng dukne-ne, bababa ako paghampasin ko kayo ng bitbit kong cross. Hindi ba kayo nabubuyo nahihiya? Nandyan yung mga santo natutulog na nahimik, magsisigaw-sigaw kayo dyan. Paano kung babangon yung santo dyan, lalong-lalo na si Nazareno, may bitbit cross yan, kalaki-laki, mas malaki pa sa kanya. Kung ipaghampas yan sa inyo isa-isa, di naburyong kayo dyan sa katangahan ninyo, mga DDS. And speaking of away-away mga kababayan, nakagalo na ngayon, yung mga DDS. Napansin nyo ba kung bakit laging mainit yung ulo ni Ipi Salvador mga kababayan? Napansin ba natin, di ba laging mainit ng ulo kapag during po sa kanilang rally makabayan? Bakit? Kasi meron po isang DDS na nagpahayag siya makabayan na ito pong meron pong slate dito po sa grupo ni Digong na meron siyang hindi iboboto. Alam niyo ba kung sino nagsabi makabayan? Si Tio Moreno. Mismo si Tio Moreno makabayan nagpahayag na po siya doon sa kanyang Facebook account. At saka alam niyo ba si Tio Moreno talang kinuwig ngayon ng mga DDS. So siyempre si Tio ayaw niya ito pong pangalan na to. Bakit? Sa tingin niya makabayan parang hindi daw nakatulong. Or baka daw ito isang nuisance or baka ito po isang traidor na tao makabayan. O siguro naisip niya kapag manalo tong mga tao nito, hindi sila nakakatulong sa bansa natin. So sabi dito ni Tio Moreno, why I can't vote straight for PDP Laban? Sabi niya, the only reason I've been campaigning for a straight vote for PDP Laban is because Tatay Digong asked us to support the senatorial lineup. I trust his wisdom. After all, in 2022, we ignored his warnings and now we're suffering under Bongbong Marcos leadership. Sabi niya, if you choose to vote straight for PDP Laban, that's your decision and I respect it. But personally, I cannot vote for all of them. Why? Because BP Inday Sara Duterte is my priority. She is our remaining hope. And I refuse to support PDP Laban members who have aligned themselves with those pushing for her impeachment. Sabi niya, I cannot. In good conscience, I support candidates who are friends with the very people trying to permanently disqualify BP Sara for public office. Tactical alliances are one thing.
But we don't need to ally with those who have actively participated to impeach VP Sara as duly elected Vice President of the Philippines. And yes, I'm talking to you, Bongo and Philip Salvador. You're off my list. So dito makahaba, napahayag na po itong si Tio Moreno na hindi niya iboboto or tatanggalin niya sa kanyang listahan itong si Bongo at saka itong si Philip Salvador, makabayan. Kaya pala, palagi po ngayong mainitin yung ulo, ito po si Bongo, palagi pong paiyak-iyak, makabayan, kasi nga hindi na po si Tio Moreno ang napaplano niyan. Para pong ibang mga vlogger, makabayan. Baka siguro meron sila nakita dito, dito kay Ipe, dito pa kay Bongo, na malamang sa malamang darating po yung panahon talaga pong magta-traitor ito sa mga Duterte, makabayan. Kaya tinanggal na po nila sa listahan itong si Bongo at ito pong si Ipe, makabayan. And speaking of Ipe Salvador, ipapakita ko sa kanya ang kanyang kasinungalingan, makabayan. Anong sabi niya? Let's watch this. Kanina pa ako nakikinig. Ang pinag-uusapan yung tungkol sa suka. As a matter of fact po, kagabi nag-uusap kami mag-asawa. Bakit ganon? Bakit ganon silang kabastos? Sabi ko, kaya nga ang sinamahan kong slate, yung walang bastos. Putang ina ninyo! Mamatay kayo lahat. Oh, di ba? Sinungaling ang makabayan. Ang sinamahan daw na slate ni Ipe Salvador, hindi daw mga bastos, makabayan. Hindi ba bastos si Dekong? Hindi ba bastos itong si Sara? Di ba? Mga gonggong talaga eh. And also, kahapon, makabayan ko, nakalimutan kasi ibalita dito na yung mga kababayan natin pong OFW doon sa Qatar, di ba sila po'y pansamantalang pinalaya, makabayan, or provisional liberty or release. Ayan pong desisyon po sa Qatari Authority while ongoing ang kanilang investigation doon sa mga nahuli, makabayan, saka nakulong. Dahil nga ito, sila po ay nagrally, kaya nga sila nakulong, makabayan. So tingnan nyo, di ba lagi kong sinasabi dito na ang tutulong po sa atin, mga OFW, walang iba, ang gobyerno rin po natin. Pero tingnan nyo ang ginawa po ng mga DDS sa gobyerno natin, makabayan. For example, kay PBBM. Yan ang ginawa nila, di ba? Binabalahura nila, ginawa nila ng fake news, gusto nilang matigi, makabayan, di ba? Mga gunggong talaga eh. Sabi ko sa inyo, nung time po na nangyari na nahuli ito mga OFW, makabayan, nag-meeting kaagad si PBBM. Ano kanyang sinabi? Talaga pong tutulungan, makabayan. Kung ano man yung kulay mo, walang kulay-kulay dyan. Bakit? Kasi nga si PBBM, siya po ay presidente natin hindi lang sa 31 million, pati po sa 32 million, makabayan, or lahat. Presidente ho sa lahat si PBBM, hindi rin siya presidente sa Marcos Loyalist, hindi lang po siya presidente po sa mga Marcos supporter o sa mga Piglawan, hindi, kundi lahat. Kasama po yung mga DDS. Kaya si PBBM, handang-handa siyang tumulong sa atin, mga DDS. O diba, ito po yung balita, makabayan. For more details, let's watch this. Sa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagbigay agad ng legal na tulong ang Department of Migrant Workers sa 17 Pinoy na nakulong sa Qatar dahil sa pag-arali ng walang permit. Dahil dito, nabigyan na ng provisional release at pansamantalang nakauwi sa kanilang tahanan sa Qatar ang mga nakulong na Pinoy. Tiniyak ng DMW ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng tulong sa mga naarestong Pinoy. Binigyan na ng provisional liberty ang 17 natitirang mga overseas Filipino workers o OFW na nakakulong sa Qatar para sa umanong illegal assembly o pagtitipon na walang permit. Maalalang naaresto ang 20 Pilipino kasamang 3 menor de edad sa Doha, Qatar matapos magsagawa ng 1 kilos protesta. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, agarang tinrabaho ng kagawaran na mabigyan ng tulong ang mga OFW matapos ipag-utos ni President Ferdinand R. Marcos Jr. noong March 28 dito sa Pilipinas. Napalaya agad ang 3 menor de edad at inasikaso ng mga legal counsel ang pansamantalang pagpapalaya ng 17 OFW habang patuloy ang investigasyon. Since they are still subject to investigation, patuloy yung pinag-utos ng ating Pangulo na legal assistance, legal counsel who will provide the necessary legal assistance to the 17 who are still under investigation. No charges have been filed. In fact, the President, when he gave us instructions to secure immediate release,
was pointing out the matter on whether or not charges had indeed been filed. And so our legal counsel in Qatar had put forward this point. And to the Qatari authorities, we're very, very thankful to the Qatari authorities, to the Qatari government, for allowing the provisional release of the 17 as the investigations proceed, and as directed by the President, as legal assistance and welfare assistance will continually be provided to the 17. I need to always put in that reminder to our kababayans to please observe host country laws and regulations. Dito yung nangyari sa Qatar, humantong sa arrests. But when it comes to mass actions and assemblies, they are regulated in their respective host countries. And in some countries, maaring walang arrest na nangyari. But we know there are other countries that have taken note of mass actions and have been monitoring the movements, the behavior of our Filipino communities abroad. So, ang mensahe ay mag-ingat lang po. Siguraduhin sundin ang batas, ang mga regulasyon ng host countries. So, ang penalties nitong illegal assembly is 6 months up to 3 years imprisonment and a potential fine of 10,000 Qatari riyals to 50,000 Qatari riyals. Subject, of course, to the recommendation of the prosecutor and the discretion of the Qatari Criminal Court. So, yan ang potential penalty. But as I said, part of the legal assistance that have been so carefully directed by the President is to put up the best legal defense for our 17 kababayans. Yun nga, that they had been detained and an inquiry as whether charges have been filed. Wala pa naman sa ngayon, so perhaps it would be best to secure their provisional liberty in the absence of charges and while investigations are still going on. We know for sure that the Qatari Prosecution Service is still conducting its own inquiry and investigation. Of course, we are also, dahil welfare check ang gusto rin ng ating Pangulo, we want to know for sure if our 17 kababayans are medically safe, are in good physical condition. So in fact, one of the things that we will do, of course, under the leadership of Ambassador Melicor, our labor attaché, will bring in medical help and assistance to check on the 17. Iba yung pinaglalaban nila. What kind of message does this send, at least for the Marcos administration, na kahit iba po yung paniniwala ng mga OFW, tinutulungan pa rin po ba sila? Yeah, the message this sends is care for our people, for our OFWs. That's the first thing in the President's mind. I have been personally communicating with him for the last few days at paulit-ulit niyang sinasabi yung making sure that the welfare, well-being, and the release will be secured. We also have to emphasize that this is mandated under the law. The President very well knows the mandate of the DMW. Parati niya kaming inaalalahanan tungkol sa pangangalaga ng ating mga OFWs, lalo na sa panahon ng matindi nilang pangangailangan. At ito yun, di ba? Second, I always like to point out that there were women and children involved in the arrest. And for a while, mga unang oras, may mga 2 o 3 na hinanap pa kung nasaan sila, yung detention center. So, there really had to be interventions made. So, we're thankful na nakalaya yung 3 menor de edad. So, there really was no other recourse but a humanitarian and legal and welfare assistance course of action that the President had so directed. O, tingnan nyo mga DDS, di ba gobyerno pa rin ho natin na tumulong sa inyo mga kalyado kahit mga pasaway kayo. Tinulungan pa rin kayo ni PBM. Nasaan na yung mga sinasabi ninyo na handang tumulong itong si Sara, itong si Roque, itong si Ipe, si Bongo, ang padapa laban? Dumating ba ang kanilang tulong? Di ba wala?
Kasi nga ang pwede na pong tumulong dito, walang iba ho ang gobernador ho natin. Kasi nandyan sila sa Qatar, wala ho sila sa Pilipinas. 'Di ba? Ang pwede na pong tumulong sa kanila, gobernador pa rin ho natin. Pero tingnan nyo, ang pinangako sa inyo na magbabadala daw itong si Bato, magbabadala daw itong si Bongo ng legal assistance, pati po yung monetary fund makabayan o mga budget. Dumating ba doon sa kababayan natin po doon sa or mga OFW po doon sa Qatar? 'Di ba? Wala. Puro kasi kayo kasinungalingan, di ba? So, i-shoutout po natin ating third batch makabayan. Nandyan po si Jason Ramos, Robel Ferrer Official, Sunny Aguinaldo. Hi to Brigada Ligot from Chicago, Illinois, USA. Hi to Maria Victoria Vasquez from Japan. Nandyan po si Josephine Gallego, Evelyn Garcia, Jess Tobtob from Calaba, Laguna. Nandyan po si Nelita Redrino from Santa Rosa City, Laguna. Hi to Mangyan, Diselan David, Tony De Los Reyes, Tony Hunters Vlogger TV Official Channel. Nandiyan po si Midardo Leoncio dyan sa Malos, Bulacan. Nandiyan po si G. Mangira, Florivic Matugas, Moneth Borromeo. Hi to Elmer Grefel from Barangay San Roque, Marabot, Samar. Nandiyan po si Rita Reston, Jel Manalo at Aida Manalo, Dennis Fernandez from Pasig City. Isyatat natin si Angelita Hulsanger, Sports Shinobi from South Korea, Amelia Merwa, and hi to Shirley Rizman. Okay, so mga kababayan ko, siyempre hindi natin kakalimutan. Ibabalita natin dito ang ating mga good news para malaman po ng mga DDS, ng mga Tay Marcos na walang ginawa, puro lang paninira, para malaman nila ang mga proyekto ni PBBM, ang mga lakad ni PBBM, yung mga meetings ni PBBM para alam nila. And also para malaman po nila yung mga inisyatibong ginagawa ng ating gobyerno mga kababayan. For more details, let's watch this. Una po sa ating mga balita, binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang selebrasyon ng Filipino Food Month 2025 kung saan pinagsaluhan ang iba't ibang pagkain Pinoy na nagpapaalala ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Mula sa kakanin, nakakapatid uhaw na inumin, iba't ibang klase ng panghimagas at iba pang pagkain. Talaga namang food is life ang peg sa kick-off ng Filipino Food Month 2025 na mismong pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang tema ng aktibidad ngayong taon, sarap ng pagkaing Pilipino, yaman ng ating kasaysayan, kultura at pagkatao. Binigyang diin ng Pangulo ang pagmamahal ng mga Pilipino sa pagkain, gayon din ang galing nito sa pagluluto. Kaya naman hinimok niya ang lahat na pagyamanin pa ito, lalo't sumasalamin-an niya ito sa pagiging malikhain ng Pilipino. Mga kababayan, sa pamamagitan ng ating mga pagkain, matutuklasan natin ang ating pagka-Pilipino. Malikhain, matatag at may malasakit sa kapwa. Malikhain, dahil nagagawa nating putahe ang mga pangkaraniwang sangkap. Matatag, dahil kahit sa panahon ng mga kakulangan, nagagawa pa rin nating ipagdiriwang ang kahit kaunting pagkain. May malasakit sa kapwa dahil sa tuwing may salo-salo, lagi nating naaalalang magdala ng pagkain sa ating kapitbahay. Magsisilbing daan din anya ang programa na pagyamanin, panatilihin at itaguyod ang ating pambansang yaman sa pagkain habang sinusuportahan ng iba't ibang industriya, mga magsasaka at komunidad sa agrikultura. Tampok din dito ang kahalagahan ng mga culinary tradition ng bansa bilang bahagi ng kulturang Pilipino. Punto pa niya, ang mga pagkaing Pinoy ang isa sa mahalagang salik ng turismo sa bansa. Ngayon, ang gusto ng mga turista, meron silang nakikita, meron silang nararanasan na masayang ginagawa at napakalaking halaga na ipakilala natin ang pagkaing Pilipino. Dahil kapag nakakain na ang isang dayuhan ng masarap kahit anuman na klaseng Filipino food, basta't natikman na niya, malaki na ang kanyang pag-unawa sa kultura ng Pilipino. At dahil isa ang pagkain sa basic needs ng mga Pilipino, tuloy din anya ang hakbang ng pamahalaan para matiyak ang abot kayang pagkain. Kabilang dito ang Kadiwa, ang 29 peso program at saka yung Rice for All, ang pagtatakda ng maximum suggested retail price sa baboy at ang paglalaan ng pondo para sa programang mga pang-agrikultura upang matiyak natin na ang ating nilalagay sa hapag ay masustansya at abot kaya. Sa ganitong paraan, ang mura at dekalidad na pagkain Pilipino ay mabibigay lakas sa ating katawan
na pagpapayaman pa sa kultura natin at pagkakakilanlan. Ikinalugod naman ng ilang negosyante na may mga ganitong plataporma para maipakita ang kanilang mga produkto. Malaking tulong po itong event na ito kasi dito po namin napapakilala yung aming farm. Natutuwa sila na may mga produkto pala na mga ganito sa sarili naming bayan. Kinilala naman ng Pangulo ang mga magsasaka at mangingisda sa kanilang sipag at tiyaga para matiyak na may maihahaing pagkain sa bawat tahanan. Ginugunita ang National Food Month o Buwan ng Kalutong Pinoy tuwing Abril sa bisa ng Proclamation No. 469 na pinangungunahan ng Department of Agriculture at National Commission for Culture and the Arts. Bumuo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Semiconductor and Electronics Industry Advisory Council upang palakasin ang industriya ng semiconductor at electronics sa bansa at tiyakin ang pagiging globally competitive nito. Sa bisa ng Administrative Order No. 31 ang nilagdaan noong Marso 28, magsisilbing pangunahing tagapayo ng Pangulo ang bagong konseho sa pagpapaunlad at promosyon ng industriya. Batay sa AO, tutulong ang SEI Advisory Council sa pagpapatupad ng Philippine Semiconductor and Electronics Industry Roadmap para mapabilis ang paglago ng sektor at maisulong ang pambansang layunin sa ekonomiya. Pinangunahan naman ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go ang pagtatatag ng konseho, kasama ang kalihim ng DTI bilang Vice Chair at iba pang opisyal mula sa NEDA, DOF, DOE, DOST, DOLE, DepEd, CHED, BCDA at TESDA. Sinabi ni Go na ipinapakita ng kautusan ang matibay na suporta ng administrasyon sa sektor ng semiconductor at elektronika na pangunahing export ng bansa. Dagdag niya makatutulong ang konseho sa pagpapadali ng pamumunuhunan na lilikha ng libu-libong trabaho para sa mga Pilipino. Muling dinala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong puwersa ng pamahalaan para sa isang job fair sa Rizal Province. Joshua, tinangkilik ng mga Rizaleño ang one-stop shop program ng pamahalaan na tinawag na Trabaho at Serbisyong Pangkalusugan para sa Bagong Pilipinas. Dito nagsama-samang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mailapit ang serbisyo ng gobyerno sa taong bayan. Serbisyong mas malapit sa tao. Ito ang layunin ng Trabaho at Serbisyong Pangkalusugan sa Bagong Pilipinas. Isinagawa ang programa na dinaluhan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng kampanya ng alyansa ngayong gabi dito sa Antipolo. Pasado alas 4 ng hapon ay dumating ang Pangulo sa Antipolo Sports Hub para harapin ang mga Rizaleño. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang nagsanib puwersa para agarang maibigay ang nararapat na serbisyo para sa ating mga kababayan. Kabilang na dyan ang Department of Health na naghandog ng libreng konsultasyong medikal. Ang maganda dito, hindi na kailangang maghintay ng matagal para makuha ang resulta ng laboratory test. Naghandog rin ang serbisyo ang DOLE at TESDA. Kaya naman, instant hire ang ilang mga Rizaleño na nag-apply sa ilang mga private companies. Nandoon din ang DSWD, PhilHealth, SSS at Pag-ibig. Ayon kay Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon, malaki ang ambag ng programang ito para mabawasan ang kahirapan sa bansa. Kabilang rin sa mga natutulungan ng programang ito ay sa pamamagitan ng DSWD ang MSME o Micro Small Medium Enterprises na ayon sa Pangulo ay isa sa dapat bigyang prioridad. Sa administrasyon po ito, kinikilala namin na yung mga problema ng ating mga kababayan, ng mga pagkaraniwan na problema ng ating mga kababayan ay kadalasan kapag marami na ay hindi naman madulutas ng isang ahensya lamang. Kaya po, lahat po ng departamento, lahat po ng ahensya ay sinasama po namin sa lahat ng mga programa na ganito. Samantala, bumagal ang inflation rate ng Pilipinas nitong Marso. Batayan sa ulat ng Philippine Statistics Authority. Ayon naman sa NEDA, patunay itong epektibo ang mga hakbang ng pamahalaan para mapababa ang presyo ng mga bilihin. Mas bumagal pa ang inflation rate ng bansa ayon sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, bumagal ang headline inflation sa 1.8% nitong Marso mula sa 2.1% noong nakaraang Pebrero. Dahil dito, bumaba din ang average inflation rate ng bansa mula Enero hanggang Marso sa 2.2%, naghihamak na mas mababa sa naitalang inflation rate noong March 2024 na nasa 3.7%.
Batay sa datos ng ahensya, bunsod ito ng pagbagal sa presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages sa 2.2% mula 2.6%. Gayun din ang malaking pagbaba sa transport cost na negative 1.1% mula sa negative 0.2% at pagbagal sa restaurant and accommodation services inflation sa 2.3% mula 2.8%. Habang nagpakita rin ng mabagal na inflation ng iba pa sa mga pangunahing pangangailangan gaya ng clothing, household maintenance, health at recreation. Hindi lang kita ng mga magsasaka ang lumalago sa kadiwa ng Pangulo, kundi maging ang ekonomiya at food security ng bansa. Kaya ang Philippine National Police Bicol, hinihikayat ang publiko na suportahan ang mga lokal na produkto sa loob ng kanilang kampo. Isang malaking hakbang patungo sa mas matatag na ekonomiya at seguridad sa pagkain ang muling paglulunsad ng kadiwa ng Pangulo sa loob ng kampo ng Police Regional Office 5 dito sa Legazpi City. Nasa 29 pesos lamang kada kilo ang BBM rice na ibinebenta sa kadiwa. Sa unang araw pa lamang ng operasyon, 100 sako ng bigas ang agad na naipamahagi sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ito, malaki po ang contribution nun sa ating ekonomiya. So, kumbaga, lahat po tayo ay nabibenepisyohan ng ganitong proyekto. Bukod sa murang bigas, 20 exhibitors mula sa Albay Provincial Agricultural Office ang nag-alok ng sariwa at abot-kayang produktong agrikultural. Kaya naman ang PRO5, palalakasin pa ang programang ito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Opo, yung DTI ay may bantay presyo po kasi sila sir at yung Department of Agrarian Reform isasali din po natin dahil yung mga pwedeng sakahing lupa na hindi naman ginagamit ay mapakinabangan. So yun po ay patuloy nating pagpupunyagi na mas mapa-improve pa po ang kadiwa ng Pangulo po. Bukas ang kadiwa ng Pangulo tuwing Martes upang mas maraming mamamayan ang makinabang. Hinihikayat naman ng PRO5 at Department of Agriculture ang publiko na tangkilikin ang kadiwa ng Pangulo bilang suporta sa mga lokal na magsasaka at produktong Pilipino. Okay, so kung nagustuhan ninyo ating mga topics ng araw mga kababayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibisan sa inyo, please share natin ating mga vlogs mga kababayan para malaman po ng kababayan natin na nabulag ng kabilang kampo para makita nila ang mga totoong mga balita mga kababayan. Please like and share. Okay? So, ishare po natin ang mga nag-comment doon sa Facebook. Nandyan sila si Trinidad Lozano, Bernardo Romeo, Jeremiah C. Guerrero, nandiyan rin po si Wing Salvatierra, Gorgunya Angala, Carmen Robertson, Victor Robin, Lorena Palgue na nandyan sa Hong Kong, Alicia Lig, Leo Nabua, nandiyan rin po si Testa Maliwan, Judith Dumas Panya, Ana Holwa, Percy Shalana, Hannah Dali, May Ann Gabs Evans, nandiyan rin po si JRN, Ibi Chu, Bong Yu, Carlo Coscoluela, i-shoutout natin sa Sonia Hasigawa, Leosel Rama, Nida Ichhaka, Jeko Jerry Cabreros, nandiyan rin po si Annabel Hoson, Ivy Alfonso, Ruben Basinga Salindong from Macau. Kasama rin po natin si Nanay Nining Masangkay, Chrissy U Ticketing Airlines, nandiyan rin po si Joliet Sanakawa, hi to Evelyn Isidro, Nelson Caravana, Mones Doctolero, nandiyan rin po si Apple Nash, Marina Columa, Elsa Hoffman, Hinglet Banwaan PH, i-shoutout natin si Helda Badomino Pita and hi to Jelly M. Jalop or Halop. Okay, so makakabahan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, sa bagong araw na ito, lumalapit kami sa iyo ng may pasasalamat sa aming mga puso. Humihiling ng iyong pagmamahal at proteksyon. Ipangkaloob mo po ang kapayapaan at kalusugan sa akin at sa aking pamilya. At gabayan mo kami sa landas ng iyong liwanag. Ano man ang mga hamon na aming haharapin ngayon, nagtitiwala kaming sasamahan mo kami, balot ng iyong walang hanggang pagmamahal. Idadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video.
bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Iginuhit ng kasaysayan ng pangalan mong dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hakilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi